chapter 3. Recap lang sa tagamay ha. Palikog basa sa chapter 3 verse 20. Palikog basa, Brad. Chapter 3 verse 20. Oh. Tindog ako sa puntahan kung nagtok-tok kung may kalunok sa akong tingog kung buwapin sa puntahan kusulong ako sa iyang balay o makisalo kaniya kung bukaw siya ubad sila ko. Okay, ilahos Brad sa kuan sa 21. Ang mudaog natupurol karon ko paglingkod sa akong trono ingon nga ipalingkod ako tupad sa akong mahal siya sa iyang trono tungod kay gidaog man ako. Okay, praise God. Sa ako nang gikaingon mga igsoon, ang Book of Revelation naghatag sa atoa sa roadmap. Okay? Ang tanan nimong gikinahanglan nimong ma-overcome, gihisgutan na sa pito ka simbahan. Ay mong kalimutan, kita ang simbahan. Okay? Dili ni maong simbahan, dili na karatula diha ang simbahan. Ayaw gyud kahinomdom, ayaw gyud kalimot, ikaw ug ako mao ang simbahan. So unsay definition nato sa simbahan? Called out ones. Meaning to say, nakay gigawasan. Unsa man ang simbahan? Gikan sa kangit-ngit, nigawas padung sa kahayag. Gikan sa pagkaulipon, nigawas ngadto sa pagkagawasnon. Gikan sa sayop ug pakak ngadto sa kamatuoran. Nakay gigawasan ba? So ang imo pong paggawas niya progressive pod. Hangtod ka naka-realize unsa ang kamatuoran, kasabot ka unsa ang kahayag, nakasabot kag nakaamgo kag unsa ang kagawasan. Kung nakakasabot ka na being a church is a journey kana sabtan nimo maayo ug unsa ang simbahan. Asa ang journey? Asa ang imong paggawas? Wala pud gawas, nasa suod nimo. Nigawas ka sa tanang bakak, padung sa kamatuoran. Nigawas ka sa tanang kangit-ngit, padung sa kahayag. Nigawas ka sa pagkaulipon ngadto sa pagkagawasnon. Nakay gigawasan ba? Unya na ako kay padulngan, mao nay simbahan. Kinsa ang simbahan? Ang karatula ba mo'y simbahan? Dili. Ang building ba mo'y simbahan? Dili. Kita mo'y simbahan. Saon mo nato ni naandan mo nato gud nga. Unsingan anang pag moingon tag simbahan, ang ato day itudlo kini dayon. So sa Biblia ana mga igsoon, ikaw ug ako mao ang simbahan. So kining building ron nga naa taron balay tigumanan. So kung ikaw simbahan, ako simbahan, makasimba ta sa Ginoo in spirit and in truth. Kung ang pagsimba pud gani imo sa Ginoo, di ko ka kinahanglag lugar ana ngano man ang pagsimba sa Dios mapuhat nimo diha sa espiritu o kamatuoran. So unsa man itong gibuhat ron? Fellowship. Pakikiusa. Nag-unsa man ta diri ron? Fellowship. Unsa man ang fellowship? Koinonia. What do you mean by koinonia? Common union. Diha gikuha ang pulong communion. So unsa man ang communion? Nag-breaking of bread ta. Unsa man tong communion nila sa Old Testament? Gibuak ni Jesus ang pan. So ipasabutan ng breaking of bread nga nanginom sila wine. Spiritual na mga igsoon, atong gibuak. Giukay na itong maayo ang pulong sa Diyos o unsay mensahe sa Diyos para sa tagsa-tagsa. Mao na'y communion. So, inom tas kupa niya, ni-partake ta sa iyahang kinabuhi. Nakasabot ka, nakamata ka, nakaamgo ka, nga God is your life. Okay? Sinabot niya mga igsoon. So, balik tanos Book of Revelation, ang tanang mga kondisyonis, mga igsoon o sitwasyon, tanang problema ang kinahanglan nimo ma-overcome, gisulti na kung gusto kang ma-overcomer. Okay? Tanan, gisulti na diha. Kung ang pinakalisod i-overcome diri, dili basta-basta diri i-overcome, kinig yung Laodicea. O ni daghan ron. Unsa man ni Laodicea? Ang Laodicea mao ang church nga nagpuyo sa pagkadato. Ingon siya, I am rich and increase with goods and have need of nothing. Wa na siya gikinahanglan, dato siya. Pero sa gisulti sa Ginoo,
Pobre ka. You are miserable, wretched, blind and naked. Ang pagganti ka, palit kag bulawan para mahimo kang dato. Unay gisultis Ginoo this book of Revelation. So, ang Laodicea niingon ang Ginoo sa iya, dili ka bugnaw, di ko kainit. Dili ka bugnaw, dili ko kainit. Karon kay dili man ka bugnaw, unya di pag yung kainit, iluwa ka niya. So, dili ka bugnaw, dili po kainit. So, kay dili man ka bugnaw, unsay pasabot aning bugnaw? Katubang mga problema sa kinabuhi nimo ba, mga pagsulay nga imong gi-go through ba? So, karon kainit, unsam sa ning kainit? Kining kainit mo ning intensity sa imong relasyon sa Ginoo, kana bang kadasig nimo ba nga mangita sa Ginoo, kadasig nimo kainit nimo nga pangitao nimo kabubutos Ginoo, kadasig nimo bitaw nga maila ang Dios, mo na siya kainit diha. So may gisulti diri, kung dili ka bugnaw, di ka init, luwa ka niya. Sa ato pa, kung init ka, imnon ka. Kung bugnaw ka, imnon gihapon. Pero dili bugnaw, dili init, iluwa. So sayop tong atong gi-interpret at na nga bugnaw, kining bugnaw na bugnaw sa pagtuo, mauni, naanas kalibutan, sayop na. Tuma. Kung maunay bugnaw, di man na niya imnon. Kung maunay bugnaw, nganong giinom man na niya, ang iyang iluwa, katuruman dili bugnaw, dili init, sa ato pa, ang interpretation ng karaan bahin aning bugnaw, dili mao. Nakuha ko yung mga igsoon, kaya man tunlon. Imnon man niya. So, ang condition sa Laodicea is mao ni experience ka og affluence, kadato. Material gyud nga pagkadato ha. Di gyud basta-basta nga figure sa sweldo. Pero nawa na pod ang imuhang desire to know God, nawa na imong kainit. Karon kay nawa na imong kainit, wala po kay problema. Lipay kay kasi imong Christian life, ngano man. Nindot kay ako relations Ginoo kay wa na koy problema. Okay. Kung wa na kay problema, dili na ka normal nga Christian. Abnormal na ka. But mo pasabot malipay ka, mangita gyud kag problema, dili pod. Unsa may gisulti sa Bible? For as many as I have loved, unsa gisulti na Laodicea? For as many as I have loved, I rebuke. Unsa na rebuke? To convict and to refute. As many as I have loved, I rebuke and chasten. Sa gisulti paghuman ana, therefore be zealous and repent. Unsa man ang chasten? To educate, to train, and to correct. So, isip, overcomer, kung gusto kang ma-overcomer, dili na basta-basta na kinabuhi. Nga naman, kung sa may gisulti sa Bible, he that overcometh shall inherit all things. Muna daghan sa church, ako nang gikaingon, di gyud ka-inherit sa all things. Nga naman, dili man overcomer. Daghan pod sa church, wala tagaig wisdom. Wala tagaig authority. Wala tagaig dominion. Wala maka-experience sa power and presence of the Holy Spirit. Wala maka-experience sa anointing sa Holy Spirit. Nga naman, wala may training. Tagaan di ka kusil sa pulis. Kundi ka kahuman 6 months training. Hello? Tagaan ba di ka pusil? Dili pwede. Ang army, isyuhan ba rin ang Armalite? Kundi nakahuman sa unong kabuhan nga training. Dili pwede. So we need to embrace all problems in life o ang imong perception ana, understanding ana, sugod karon dili na problema. Unsa man na siya pastor? Training. Kay kundi ka matrain, huyang kay ka nga sundaw inigpadala dito sa gubat. Nakahinumdom ko ba sa akong amigo nga iminilip? Napi amigo nga iminilip commander nga ni-surrender na siya. Surrender na siya 1986, dugay na siya ni balik sa gobyerno niya. Nag-abot mi kausa sa Cebu, nangapi mi kuyog sa akong amigo taga Talisay. Nga nagsige ni hisgot ang ako ang amigo sa iyang problema.
mayroon nun sa tubig, mayroon nun sa kurente, mayroon nun sa unsangan anang tuition sa mga bata. Lecturean mi sa amo ang amigo nga way grado. Jadi ini mo mailhan nga way grado kay dato man kayo. Sakto mas barok. Tapos alakas kay isa no patakag kaon sa gawas. Wala gyud dagko restaurant, hotel, bus coffee, kung mainom kape. Ingnan niya. Taon sa taon mo naman ng mga grado. Ang problema mo anak. Pahit ra na sa lamigas. Asa may problema anang bukuron mo sa Marines sa bukid. Unya ni humol mo og tunaan sa kabaw. Gibutangan nyo water lily inyong matara ninyo inyong gipagawas, unya gipitlan mo putyukan sa inyong lawat sa ilawom. Wa mo'y lihok-lihok dito sud sa kauras. Asa may lisod ana, ambay runon sa kurente. O kanang naghumol ka sa tunaan sa kabaw, unya gipitlan ka putyukan sa imong lawas, unya gisupsop imong dugo nimo nya, dito ka pwedeng mulihok. Kung mulihok ka, patay ka. Mo ito ang gingon lagi nga usa ka grupo sa platoon ba sa Marines. Isugo sila sa ilang trainer nila, under trainer pa ba sila. Pag-count mo dire. Pag human lang pamahaw, ang ilang assignment maghimos lang dakong bangag. Sila may dako kay bangag. Ingnan sila sa ilang trainer nila, ilang nag-train nila ba? Di gyud mo kapaniud to kapanihapon og di na nyo mahuman. Pag abot nag alas 5 sa hapon, padung na sila mahuman, ay lipay kay sila kay wa sila paniud to, pero pamahaw ra ay lipay, salamat makaliko na gyud kuron kaman kapanihapon kung tarong. Balik bitaw na ilang labaw na ingon. Kinsa man nagsugo ninyong kautan ninyo diha? Ikaw bitaw nagsugo ana mo sir, unsa? Ako'y nagsugo. Wa ko magsugo ninyo anak. Tabunin ninyo balik. Di na ninyo matabon ang inyong gikaut. Di gali ninyo mabuni ron. Di gyud mo kapanihapon o makatog. Anak siya patay. Pasmo ta aning kalakiha. Unsam ni klasihas training papasmuhan ta ni. Bantag di lang tapakan noon ani gihago bagitag maayo. Kaya di makakalikramo. Kay training mo ito sa military. Likramo ka, uli ka sinyo ha. Umukwit ka. So, pipilay sa kilanon mga igsoon, gitabunan nilang balik. Tabunan. Pagtabon ng balik, wala na sila pakauta. Alas 12 na mas gabi na human. Di pa panihapon na sila. Ningon siya. Kung wala kami giagi atong klasya sa training, dili ko kasabot ato, kuwa ko maabot sa gubat. Testimony man siya nga pag-abot na sa Vietnam, igo na sila kuno nagkahumag pamahaw, giatake kuno sila silang kontra, wa na sila'y paniodto, wa na sila'y panihapon, wa pag sila'y tog tibok gabi. Kita mo unsa ang iyang nagyaningon siya, wa pa mi klarong training. Hilak mi, cry baby ni. So, mausan na mga igsoon, kita, maibog ta ba magtanaw anang, kung palitan, army ka. Pag ka nakapasa sa army niya, magtanaw ka ba, muingon ka na, naghana na mo usong ni, usang mong gini ka batalyon manong. Tanaw ka itong pikas grupo ninyo, nga naagya po sa army. Hala, pito raman sila kabuk manong. O niya, purma pag yung kay sila. Gabihan ni nila musong, pinakadaghan nila nga mo operasyon, 14 raman kabuok. Pito raman kabuok. Sir, gusto ko maparehas, anak. Gusto ka mag-scout ranger? O sige, another training, 6 months. Patay. Ano man, kung sa kalisod ang training sa army, pilo-pilo ang training scout ranger. So mga igsoon, to make the long story short, kanang inyong problema ron sa kinabuhi, training yan na. Ayaw likramo. Ayaw yun. Nga naman, ang mga Israelites, tungod sa ilang pagkalikramador, usbon ako, ang mga Israelites, tungod sa ilang pagkalikramador, pagkabagulbulan, sa kamingawan, wag yung kasud sa wilderness. Wag yung kasud sa promised land. So, unsay nahitabo nila? Gikan sa Egypt.
Gida sila sa wilderness. Gitraini sila sa Holy Spirit dito. Nga naman, kumutana ka sa mangutana, nakapangutana kung dako nga opisyal ba? Before ko. Sir, necessary ba yun na, sir, training na, lisog-lisuron yun na yung mga tao, di inyong yun na. Sa kinahanglanon yun na, pastor. Yung kung ano man, ang usas among gi-eliminate diha sa ilaha is ang ilang civilian mindset. Sige, kita mo? Unsay gi-eliminate sa ilaha? Ang ilang civilian mindset. Kining mga mindset, kining badani kibaw ni. Kaya nag-training ng military. Ang kining security guard, kining army, kining pulis, lahi ni silang mindset. Labi na gining gwardya, kanang pulis, dili kaya na. Kanang gwardya yun, bangko. Lahi na silang mindset. Ano man, tanang tao na, tanaw na nila. Bisag dili na sila, gwardyas, bangko, may ka na mo dadapos, tamo-tamo sila palipot nila. Ano man, nadaw na nila. Dili na civilian nga mindset. Mo na niingon to kung mingong military, among gi-eliminate yun sa ilang utok nila, isang mindset sa pagka-civilian. Sa atong kinabuhi po, dili ka pwedeng musod sa promised land kung ang imong mindset Egypt. If your mindset or mentality is Egypt, you can never enter into the realm of promised land. So by purpose, wilderness experience. Training na diha. What do you mean by chasten? To educate, to train, and to correct. What do you mean by rebuke? To convict and to correct. Sumuto mga ginikanan kani adto no kulatahon gyud ka. Grabe naman tong mga ginikanan. Nya katupo mga bata nga kinulata inig adto sa eskwelahan di gyud mo sibog og sinumbagay. Ngano man, anak mas kulatas bay. Mga panit na lang mga panit di gyud na mo atras og sinumbagay. Ngano man? Latigo ang giandam sinahan pirmi sa amahan bay. Kung kabantay mo anang kulatahon mo may sa inyong amahan o ginahan, inigumag kulata sa inyong inahan o amahan, lami kay pangitan sumbagay iniguman. Sumuna mga igsoon, di po, sa army ha, dili na mao, nga, ang sipyat po sa mga ginikanan, ang tunguna po, iskulatahon ang bata, tungod lang po sa ilang kapungot, di na mao, sayop na. Abi kay nag-away sila sa ilang pares, mabuthan ang bata. Wa sila ipambayad sa utang, gikulata ang bata, di na mao po, sayop na. Di ko na mao, register na sa bata. Malimtan sa bata ang pagkainahan, malimtan po sa bata ang pagkaamahan, wala mabura. Ang agenda sa bata, mulayas gyud ko diri, moabot sa atong panahon. Ngano man, di man mao. Mulata man nimo. Ngay, di ka mao mo express mo gugma sa anak. Di kasabot ang bata nimo, sige lang ka nga mo register sa utok kini siya wa gini klaro. Di gini mauning pamaagi dis bahay namo. Anak na mga bata, ngano man, nay mga bata nga makasabot ng istoryahon. Dili man tanan sa army mga igsoon. Dili tanan ang naa sa military makulatahan. Katurang mga subirbyo. Pero pag moingon gani ng army, drop yung ka. Ano man, naaman na sila training nga kinahanglan yung kang mukamang kay na yung mga barbed wire dire. Nga og mo gayabaw imong buko-buko, mapaksit kas barbed wire, so kamang yung kag maayo diha, bisag nabasa na diha, ihila kamang yung kag maayo. Napay panahon nga, training nila nga, sinukod ang tiras masinggan. Nga ingnon kanila, drop gyud mo, drop pag drop kamang gyud ayaw gyud mo labaw gyud 12 to 24 inches sa patay gyud mo. So drop gyud kag maayo nya, ini drop nimo daghan kay lamigas. Ug dilim gani lamigas tai sa iring, okay lang tai sa iro madara. Ang tai gyud sa iring. Tai. Alalim ng tai sa iring. Oy pati mahua ana. Drop ka kamang ka dito, asa man ka? Tai or bala? Tai na lang ko. Kaya pa ko nahibaw nga training, scout ranger mga ison, gipalukso sila sitiktan na bagong giablihan. Napuno sa tai, gipahumol sila gikan di sila. Oh! So kanang ato ang pagsulay, pahitras, lamigas. Isipan nga training na, ano man, kung di ka kapasara na, di ka katagaag wisdom. Kanang wisdom, manggod mga igsoon. Kining wisdom. Kini manggong anointing. O kini manggong gitawag na to power of the presence of the Holy Spirit.
Nani si bayad. Ang grasya ra mo way bayad. Grasya sa kaluwasan. Pero kanang anointing, kanang wisdom, naanay bayad. Di man katagag armas lagi kung wa kay training. So, gikan karon. Tangtangan na inyong pagkalikramador ha. Apil na ko. Ay mga panahon mo likramo ta, ay mong kabalaka na ano man ang programa mong gusto Ginoo, i-eliminate ang imuhang civilian mindset. I-eliminate ang imong mindset sa Babylon, i-eliminate ang imong mindset sa Egypt. Ano man? Di ka kasod sa promised land. Kundi na ma-eliminated. Katong mga nakasod sa promised land, ang mga mindset ato puro na to warrior, dili na to slave. Nakakuha mo mga igsoon. Kay sa tanang generation nga nigawas gikas Egypt, sila tanan namatay sa wilderness. Kibaw pa mo kinsay nakasud na lang sa promised land? Ang ilang mga anak. Nabura naman sa ilang mindset nila, ang ilang pagka-slave mentality. Ang ilang mindset as a slave, natangtang na. Di man na natangtang. Dito sa kamingawan, kay survival man sila dito. Pero dili sila. Survival ilang kahimtang, pero dili sila ulipon. O tinuod. Pipila na to diri, survival. Pero, dili mo ulipon. Why nagunit ninyo? Why nagbuot sa inyong kinabuhi? Makadiskarte mo kung sa inyong buhaton. Kuha mo niyo mga igsoon. As many as I have loved. Mo na giingos 3:19. No? As many as I have loved, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Sa tanan niyang gihigugma rapod. Kung wala gihigugma mo, gisulti man to Job 21 verses 7 and 9. The wrath of God wala sa wicked. Ang disiplina, ang training, ang education, ang correction sa Dios wala sa wicked. Mo na mo tan-aw kas wicked, nakapatuyang silang may silang kinaiyak. Nakabantay mo sa civilian, daghan sa civilian abusado. Pero sa military, disiplinado kayo. Yun na mo pabutos pusil. Nga kung di man na ihatag ang pusil sa civilian. Uy, pagka-civilian, gunitan, magpataka lang nagpamusil. Nakuha ko ni mo iso. Nga nung ang military may tagaan. Kaya military, disiplinado mo. Same thing in life. Kining atong pagsunod sa kabubutos, Ginoo sa kinabuhi mga ison. To tell you the truth, ikaw ako, sundawon ni Kristo. Kana tanan nimong mga gipang-agian ron. Part na sa atong training. Papagaay tas kubal suhod. Papagaay sa kubal sa siko. Ngano mo baga man ang kubal sa atong tuhod? Baga og linuhod. Baga og tinukod, mga igsoon og inampo sa Ginoo magkana. Dili na literal ha. Pero ang akong punto mga igsoon, kumusunod ta og buhat sa kabubutos Ginoo, i-overcome na to ang kahimtang sa Laodicea. Ngano man? Dili lalim i-overcome ang pagkadato. Sayon ra kay i-overcome ang kalisod. Laodicea mga igsoon, mao ni condition sa church nga ni asinso sa pagpanrabaho, ni asinso sa iyang negosyo nga niabot siya sa estado nga dako na kay sa sweldo, dako na kay sa kita, nga ni dako na yung mayang Sa inan kung kaani nilang ni asinso, ang tanan-aw nila sa mga igsuo nila nga nagkalisod-lisod, mura na laglamigas. Kuha ko niyo mga igsuon. O niya, ang katupong lamigas nga gitanaw na intimidate po, kaya pagtanaw niya sa igsuo ni dato, pasag ka ka-overcome niya. Ano man? Kinahanglan sa na nimong ma-overcome. Kung kinahanglan na itong ma-overcome, baliko na ko kung gikinahanglan na itong ma-overcome, ang kalisod, labaw na yun na itong gikinahanglan ma-overcome ang kadagaya. Ikaw ako, tistingan yun ka anak. Moabot yun na sa kinabuhi mga igsoon, nga ikaw ako, matistingan yun na. At itong una, sa dahil gibagyo ang unggoy, wag yun matagak ang unggoy sa sanga. Pag-abot sa panahon nga, wa na'y bagyo. Kuyuhoy na lang mga igsoon sa kahaponon. Presko kay nga hapak sa hangin. Hasta ang unggoy tagak-tagak. Ano man? Wala may bagyo. Labi naman kay katong. Atagak ang unggoy sa sanga. Pero katong panahon sa pandemic, panahon sa lockdown, grabe.
Pasaylo ako Ginoo kay hapit na kang ubalik. Unsa na? Karon pa ka mga ipasaylo? Ha? Abtan kong kadlawon inampuay. Kundi man gani kadlawon nga mumatag kadlawon, init kayong pag-ampo. Lord, basig mauna gyud ni. Nadapo ka ng mga pastor ng mga hadlok. Hello? Ha? Kasi naambutan mga igsoon. Init kay ka. Kay Lord, unsaon na lang namo pagkabuhi. Init kay ka sanan. Karon kay nabuhi man ka. Deporti na nimong tambo ka. Nagigrasyahan man kag maayo. So pag-obserbar nako, wa lagi ampo-ampo. Palita na lang permis COVID mo gipaminaw. Basta naman, Ginoo, hallelujah. Tumbag ko pa na matyan, init kay mo ampo. Pagkadugay-dugay na, sige na lang kuan. Kaon na lang diri, kaon dito hasta. Laodicea na. Gitistingan ka sa kalisod. Labi nagnaa kay anak nga 12 ka buok to 15. Grabing kalisuda ana. Uy, saon na mo pagpakaon ana. Di nalalim ang pagpadakog bata nga 12 to 15 ka buok. Yung mo lagi ito ingon sa mga amigong pastor, di yun lalim pastor. Ang pagpadako sa bata, pastor, na 12 ka buok, yung kayong sa taong ka pastor. Uy! May kayo mong asawa na buhi pa no? Naman ko yung amigo na, nga 12 mo ka na. Sa maumong ko na diri pastor, kay sa amo ang mga lugar pastor, kanang anak na 5 ka buok, mingaw ka ayo na. Ha? Grabe yung lisuda niya nga ang simbahan nga iyang giamuma mga igsoon. Iyag yung biya-biyan. Kay mamanday gyud siya sa Manila, kay panday man siya nga pastor. Mamanday siya sa Manila kay dagko makita ang panday dito niya, makatigom-tigom na sa uli na pud siya sa ilaha. Pag-abot sa panahon, yun siya, kumantay ka, kay nakahumanan ka sa kalisod, kadagaya na pud. Grabe bitong kadagaya, pastor, kay masa 15 drive, pastor, kasi kung balik-balik sa Palawan, pastor. Ano man, si Dudong, si Inday, ako sa anak dito sa Antipolo, anak na ko dito sa Nueva Ecija, anak na ko sa Manila. Mga 8 siguro na sa kabuk, pastor, padalhanan sa Palawan. Kumain sa do. Sus, ayunan ka, pastor, sa 8, pastor. Magpadagog tag sa 1,000, pastor. Wala, 8,000 na, pastor. Sanaw ng Ginoo ang taong gihimo na ang livelihood imong anak. Ay, maoy. Ikaw pagsalig si mong mga bata, pastor, noon sa man ka, salig si Ginoo. Adi magyud nato malikayan, pastor, nga manghatag magyud nato mga anak. Ikaw. Siya. Una mga igsoon, balik ta sa itong tema, no? Ayaw mong kalimot. Kung lisod i-overcome ang kawadon, mas lisod ang kadagaya. Kung nagtuo mo nga testing ng kalisod, we have to remember nga ang kadagaya testing po. Walay laing gisaaran mga igsoon sa Revelation chapter 3 verse 21. Unsay gisulti sa Revelation chapter 3 verse 21? He that overcometh sa condition sa Laodicea, I will give him the authority to sit with me on my throne. Unsay gi-promise niya kung maka-overcome ka sa Laodicea? Throne, power, authority, dominion. Dominion. Wisdom. Kung maka-overcome ka na, scout ranger ka, kung maka-overcome ka na, elite force ka, special force ka, kung maka-overcome ka. Kining paglakaw sa espiritu, again, baliko na ko. Kasabot na mong karon. Kung unsay tuyo ang mga pagsulay sa inyong kinabuhi, ayaw, sibog ka na. Every time we pass exams, every time we pass life's exam, life's test, promotion. Promoted ka into another level. Dako kag scope of responsibility, pero ang imo pong authority, grabe po. So muna mga igsoon, I encourage everybody to take full responsibility sa imong kinabuhi. Ano man, dili ka sa ligan sa Ginoo sa iyang authority. In every authority, ay dyan mo kalimot aniha, in every authority, nagyo na siya corresponding responsibility.
Unsa kadako ang imong responsibilidad, ingon ana pod kadako ang imuhang otoridad. Di ka tagaag otoridad sa Ginoo, di ka tagaag dominion sa Ginoo, di ka tagaag wisdom sa Ginoo kung di ka willing mo pasan sa unsa man gitawag na to responsibility. Sa Philadelphia, unsang Philadelphia mga igsoon? Sa promise, he that overcometh, I will make him a pillar in the temple of my God. Pillar, haligi, load-bearing support. Ni pasan ka sa responsibilidad. Pasanon yun mo. Kay walay overcomer nga useless. Tanang overcomer, useful yun. Maduha naman ni kaklaseng tao. Ang useful o ang useless. Hello? Ang useful o ang useless, ha? Tanang overcomer, useful yun. So, palikugablis yung Bible mga igsoon, nalangan tagmay sa itong recap na. Okay, Revelation chapter 4, verse 1. Revelation chapter 4, verse 1. Tapos tingin kita na akong alina na ron, sa langit, ang kapuntahan, na inabihan. Katukunan ito na ako na ron, na kita na itong lakaw, ayun. Tapos kita mo ron na natin, sa kakalit, kapita ka na rin na ang sinakalang. Sinahanglan naman kita mo tapos ni. Okay. After this I look, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. After this I look, and behold, a door was opened in heaven. Paghuman ni John sa iyang experience sa Revelation chapter 1. Balikon ako, paghuman ni John og experience sa Revelation chapter 1. Sa dihang naka-experience na siya sa Revelation chapter 1, naka-experience po siya sa mga gipanghatag sa Ginoo sa iya nga mga timely instructions and guidance sa Revelation chapter 2 ug chapter 3. Nisod siya sa Revelation chapter 4. Sa Revelation chapter 4, miingon siya, After this, I look and behold. Pagtanaw niya sa langit, naipurtahan na abli. Uspon ako. Pagtanaw niya sa langit, naipurtahan na abli. So, kining purtahan sa langit, mga igsoon, pag maabli ganini, dako kining oportunidad, gihatag sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ano man. Na-orient na kaniya sa mga butang nga gikinahanglan nimong ma-overcome o gipakita na taniya sa mga benepisyo kung maka-overcome ka. Asa man sa Revelation chapter 2 o chapter 3. Okay? So in other words, nag-express na ka, nag-demonstrate na ka sa imong kinabuhi o unsa man degree of overcoming. Kining overcoming life, mga igsoon, sa ako nang gikaingon, progressive ni. Balikon ako, overcoming life, it's not instant. It's progressive. It is progressively taking place in our life right now. What do you mean by progressive? Okay, we have already overcome before. We are still in the process of overcoming right now. And we are still going to overcome in the future. Mo-overcome pa kas umaabot, nag-overcome ka karon, sa kagahapon, naka-overcome na po ka. So, ang imong pag-overcome, progressive. Okay? So, diri, pag-abot nimo sa Revelation chapter 4, wala pa manggani siguro na hurot na nimong overcome ng Revelation chapter 2, chapter 3. But ang punto diri is, nihatag ka og panahon, nihatag ka og effort, wa nimo usiki ang grasyas Ginoong gihatag sa imo, nakasabot ka nga life is a journey of discovery. It is a journey from material consciousness to spiritual consciousness, a journey of
from error to truth, a journey of unsa man, from darkness to light, it is a journey of unsa man, from bondage to freedom. Nasabtan nimo nga ang overcoming life, it is a journey of discovery. So in other words, nag-express na ka o degree of overcoming life. Okay, karon once nag-express na ka a degree of overcoming life, na-overcome nimo ang pinakalisod na kondisyon, ang Laodicea. Ningon ang Ginoo diha, nanuktok ko sa imong kasing-kasing. Kinsa to nanuktok ko sa portahan, kinsa to makadungog og muabli, musud ko og mangaon mi. Dili pamahaw ha, dili pud paniudto, kun dili panihapon. Nganuman, sa panihapon taas-taas og banding tayo. Musud ko kay mangaon mi. Sabot ana mangaon mi. Magpiesta mo, mangaon mo sa pulong. Unsi kauno na to, pulong sa Ginoo. So in other words, kung ang Laodicea makadungog sa tingog sa Ginoo, muablis portahan, musud ang Ginoo, magpiesta ta. Sa unsa man, insights, wisdom, revelation, unveiling sa word deep within sa atong kinasuluran. So na kay degree of overcoming. Wa na mahimong hindrance ang imong pag-asinso sa kinabuhi. Wala na mahimong hindrance ha. Kaya di mo sa nakabubuton sa Ginoong kuwadon. Pag-express ni mo overcoming life, pagtanaw ni mo spirit realm, naabli ang langit. Naipurtahan sa langit ka naabli. So what do you mean by door? Unsay pasabot ang door, mga igsoon? Ang door, mga igsoon, sa Griego, it means entrance or portal. Portal or entrance. Entrance sa unsa? Entrance into another dimension of consciousness. Entrance into another, unsa man? Realm. Entrance na siya sa lain nga hutno sa espirituhanong kahimtang. So paghangad di dyan, ingon siya, after this, I look and behold. Dili na overcoming life ang gisgutan diriya, unsay gisulti diri, after this, I look and behold, a door was open in heaven. Question. Unsa man nga portahan? Literal, spiritual. Spiritual gyapon. Kinsa man ning portahan nga naabli? Ang question diri ron, kinsa man ning portahan nga naabli? Kapalik kong ablis yung Bible, John chapter 10. Yan na may naabli nga portahan sa langit. Atong tanaon kung kinsa ning naabli ha? O kinsa ning portahan nga naabli. John chapter 10. John chapter 10 verse 7. Baliw ko basa. Gusto ninyo si Jesus pag-usap. Sultihan ko kamo. Ako ang portahan sa mga karnero. Ang tanan nga miyan yun. Una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Gusto wala mamati kanila ang mga karnero. O sige, sulti niya, after this I look and behold, a door was open in heaven. Now, una na itong gi-interpret diri mga igsoon, mauni. Unsa maning door diri nga naabli, portahan nga naabli. Kinsa maning nga portahan, sa di pa na ito hisgutan ang iyang pagkaabli. Walay laing portahan mga igsoon, kung tutugutan ng Bible mo interpret sa kaugalingon. Walay laing portahan, padong sa langit, kundi si Kristo. Kung sige sulti niya John chapter 10 verse 7, I am the door. So si Kristo ang portahan. Now, unsa may meaning ang portahan? Portal or entrance? Entrance on what? Into another dimension of consciousness. Unsa man? Unsa man? Entrance into another realm. Entrance na siya padong sa langit. Nakadawat og invitation si John. Paghangad niya, nakakita sa portahan nga naabli. Kanang portahan niya, walay lain kundi si Ginoong Hesukristo. Pero nigamit sa illustration nga portahan.
bintana. Kibaw ba mo nung dili bintana? Kaya kanang bintana, dili mo na entrance. Di man na mo'y entrance sa tag-iya. Kanang bintana, entrance na siya sa kawatan. O entrance na siya sa imong uyab, nga wa mauyuni sa imong ginikanan. Hello? Nangatawa sila. Kaya mo maguna sa karaan, God. Adto mo gud mga gigod ang mga uyab adtong unas bintana sa kanan labi na tong mga karaan nga tukod-tukod nga balay. Ang panuktok sa ginikanan ang mga uyab manglukso. Asa man lukso sa portahan di man. Di man naluksohon ang portahan. Ang bintana mo luksohon. So kanang portahan ni. So kanang bintana mga igsoon dili na siya mo'y entrance sa tag-iya. Entrance na siya sa kawatan o sa mga uyab. Mawala mauyon ni sa ginikanan. So, when we talk about door, nganong door man, tungod kay ang door, mao na entrance sa mga normal nga tao. So, kanang musod sa bintana, dili na normal. Kung dili na kawatan, tulisan. Kung di pud kawatan, di pud tulisan. Unsa to? Mga uyab nga wa mauyon ni sa ginikanan. So again, balik ko na ko. A door means a portal and an entrance. An entrance into what? Entrance na siya into another dimension. Entrance na siya into the realm of the spirit. Entrance na siya. Nga naman, nagpuyo ka sa laing realm. Nagpuyo ka sa laing dimension of consciousness. And through Jesus Christ, your mindset is changed, your mentality is changed. Nga naman, balik ko na ko. Wala gyoy mausab sa atong kinabuhi. Balik ko na ko ha. Ano man ni importante man ni kaayos tanan. Atong tan-awon sa practical side ha. Wala gyoy mahitabo sa imong kinabuhi kundi ma-change imong mindset. Ay gyud mong kalimot anak. Nothing will happen in our life kung ang imong mindset di mausab. Sa ako nang gikaingon, kung ang imong mindset or mentality Egypt pagani, di gyud ka kasud from Islam. Magtuyok-tuyok gyud ka sa kamingawan. Kung civilian pagani imong mindset, di gyud na mahuman ang imong training sa pagka-army, pagka-marines, o pagka-police, o pagka-scout ranger. Ganun man, civilian pa man imong mindset, di pa man ka-disiplinado. So nothing will happen in our life or in our experiences if our mindset is not changed. Pag mausap po imong mindset, pag mausap po ang imong mindset nimo, ang imong experience mausap. Ang imong circle of friends mausap. Circle of friends nimo mausap. Ang mga libro nimo nga gibasa mausap. Ang mga priorities nimo sa kinabuhi nimo mausap. Iuna ka importante, once mausap ang imong mindset nimo, mausap imong hunahuna. Iniglingi ni mo stoo. Civilian, imo nakitaan. Take note ha. Iniglingi ni mo stoo. Ang imo nakitaan, civilian. Lingay imo wala, civilian lang gyapon. Lingay ni mo likod, civilian lang gyapon. Tanaw ka sa tubangan, civilian lang gyapon. Unsa man ka? Iniglingi ni mo pikas kilid, imo nakitaan, itik. Lingay po ni mo pikas kilid, itik lang gyapon. Tanaw ka sa tubangan, itik lang yapon. Lingin ni mo sa likod, itik lang yapon. Unsa man ka? Pero iniglingi ni mo, hala, puyawa aning agilaha. Indot man kayo sa glupad. Lingin ka sa kilid ni mo. Grabe naman aning agilaha. Tanaw kasi mga tubangan, bagyo man taron, pero nang lupad man ni sila, ibabaw sa pangano, naapoy agila dito. Lingin ka sa likod, naapoy agila. Unsa man ka? Ha? Unsa man ka? Agila. Bintaha na lang ng banok kaysa manok. Hello? Bintaha na lang ng agila. Ang bintaha na lang ng banok. Nga naman, kanang banok, agilang gagmay.
bintaha na lang ng banog kaysa mayang bungol. Asa mo, papilion ko mo, banog o mayang bungol? Ari na lang yung mga igsoon, banog mga igsoon. Kaya kanang mayang bungol mga igsoon, di yun nakadungog. Nakasabtan ko ninyo. Iniglingan niyo mo spikas kilid. Daganang gwapa, eh. Lingin mo spikas kilid. Grabe naman, ka mga gwapa naman ani nila. Lingin sa tubangan mo, gwapahan nila. Uy, lingin mo sa likod. Kagwapa naman ani akong nakita. Uy, bisag asa, gwapa man sila. Unsa man ka? Talawan. Nagsige gani kag panaway, akanas ko ba? Batik ka sa naong. Kini kontra pa batik kag naong. Batik. Grabe batik kag naong. Nani samot batik kag naong. Ikaw, kumusta? Batik pa kag naong, batik pa kag kinaiya, sapyot pa ka, may baka. Di na lalim, uy, ang babae nga sapyot, unya dakugtiyan, unya gagmay paa. Mauhaw ka, uy. Hinahanglan ka mag-squat, anak may, para magagko yung paa o lubot. So when your mindset is changed, balik ka, unong unsa na ito pagkatawa, when our mindset are changed, our circle of friends are changed also. The books that we are reading is changed, our experiences are changed. Una mga isod, kung gusto ka breakthrough sa imong kinabuhi, remember these things. Mindset, number 2, OQP. Ba mo kung saan ang OQP? Only quality people. Only quality people. Ang awag yun ang imong barkada. Law of association. Bantay yun ka. Muna diri solido mga igsoon, kung mga di ko kabanding nga maayo. May pay magpuyo ko diri simbahan, magtuon, magbasang, mamalandong, des presensyas Ginoo kaysa mag-usik-usik ko sa kung panahon sa gawas, wa ko'y makuha. Ha? Nakuha ko ni mga igsoon. We are in the business right now of changing our mindset. Gusto ka nga ang imong mindset mahimong military, ay kagkuyo kong sibilyan. Gusto ka mahimong may laki nga gwardya sa bangko, ay ang may pagka-intelligence yun imong kinaiya. Kaya magbantay man ka sa mga tao, kakbaw, mong sugat mo, tulisan na. Ya ikaw dito, sibilyan ka, kadala ka, armas dito yung taon, hangad ka dito. Patay ka, ilugan ka armas. Waman, sibilyan man, niya kita ipagbantay sa bangko. Pero may, alkansin tagiyan mo. O nandi sila mukuhag, gwardya, mga igsoon, nga may backgrounds military. But in spite, anak, nga na sila backgrounds military, i-reorient niya po na, kay lahi na magbantay bangko. Brada ni, kibaw, ginana, kay aktiw ni gwardya military, mag-ginip, ito ko na, pero giagigya po silang training. So, nakuha ko yung mga igsoon. A door was open in heaven. O kana nga portahan is Jesus Christ. Nang door man. Entrance na siya into another dimension. Entrance na siya into another mindset. Entrance na siya into another mentality. Entrance na siya. Mauna siya sudlan nimo. Nga once makasud ka niya, usab ang dagan sa mong kinabuhi. Usab ang dagan sa mong kinabuhi. Di man po ka makasaka diha kung wa kay invitation. Atong tiwasog basa ha. After this I look and behold, a door was open in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. Nakadungog siya tingog sama sa usa ka trumpita nga nakikistorya sa iyaha. Unsa man na? Message na. Prophetic message. A message delivered in the Spirit. Dili tao nag-deliver ana, ang tao gigamit lang panudlanan. God is giving us right now an invitation to go up higher. Sa gisulti diri. And I hear the voice talking with me. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, "Come up higher, come up hither." Gitagaan tag opportunity
nga musaka. Gitagaan tag opportunity. What do you mean by gitagaan kag opportunity nga musaka? After this, I look and behold, nihangad siya. Nakakita siya portahan sa langit, and that door is Jesus Christ. Niya, naa siya tingog nga dadungog, nga nagsulti niya. Saka, kato nga tingog, nagsimbolo to, o unsa man, prophetic message. Unsa pa? Message delivered in the Spirit. Usa ka tingog nga nag-invite nimo to go higher. Higher sa imuhang unsa man. Higher. What do you mean by higher? Elevated perception. Elevated perspective. What do you mean by sakas babaw? Gitagaan kag katungod nga musaka sa babaw para makakita kag tarong sa ubos. What do you mean by elevated? Nagpasabot na siya og elevated consciousness, elevated perspective. Gingnan ka singog saka diri. Kay kumusaka ka, makakita kag tarong. Makasabot kag tarong. Unsa ang naa sa unahan, unsa ang naa sa imong tungod. Makita nimo klaro ang imong palibot. So pag ingon, come up higher. Nagpasabot na siya o gitawag na tong elevated perspective o elevated state of consciousness. Once ma-elevate na, masaka ang imuhang consciousness nimo, ang imong panlantaw sa kinabuhi, mausapot. Mas aman, pagsaka nimo, kaya portahan to mas babaw. Pagsod nimo dito sa portahan, usap ang dagan sa kinabuhi. Sige, sulti niya. Come up higher and I will show thee things. I will show thee things which must be hereafter. Saka diri, kaya na ako daghang butang ipakita sa imuha. Daghang butang sa Word of God nga iyang ipakita sa atoa. Daghang mga butang, daghang tubag nga iyang ipakita sa imuha, mga tubag sa imong pag-ampo nga di gyud matubag kung di ka musaka. Kuha po niyo ison. So once musaka ka, unsay giingon niya, pakit-on ti kay mga butang. Nakoy mga butang ipakita sa imuha. Di man niya mapakita sa imuha kung naka sa ubos. Saan mo nimo pagkakita tarong, musaka gyud ka. And the only way to go up is to go down. Ayaw gid mo kalimot ang mga igsoon nga sa Bible, kung gusto kang musaka, padung ka sa ubos. Subon ako, kung gusto kang musaka, maglumba ta sa ubos. Mo na mo ingon ko, kadaghan jud ko nagsulti ninyo, the only way to go up is to go down. So binisaya ana. Gusto ka musaka, magpaubos ta. Lumba nagpaubos. Mensahe diri mga igsoon is tagaan gyud nato priority ang pagpaubos. Tagaan nato priority ang unsa man? Principle of non-resistance. Tagaan nato priority ang gitawag nato practice. Practice. Para mo unsa man? Para ma-perfected. Mo ni gingon nila, practice makes perfect. Pero na ako'y mas practical nga ilis anak mga igsoon. Akong puli anay. Practice. And more practice helps you to improve. Every time you practice, you are improving. Every time you practice, spiritual consciousness is developed. So kining gitawag na to principle of non-resistance. Kung ako lang ng millennial magugay na nga term, ato lang ng binisayon, mo na siyang gitawag na kong pagpaubos. Ang mga tao nga makamaong mo paubos, mo na yung mga tao, mga igsoon, nga ligon, dili huyang. Nga naman, kamaong mo pugong silang kaugalingon. Sa panahon nga giprovoke sila. See, kita mo? Kanang humility, dili na sign of weakness. Sign na nga grabe imong disiplina, grabe imong self-control. Nga naman, pwede kang mubuto, pero nakapugong ka sa imong kaugalingon. Mo na gitawag na ko principle of non-resistance. Mo na gitawag na ko pagpaubos. Mo na gitawag na ko weakness. The only way to go up is to go down. Going up means elevated consciousness, elevated perspective. Once your perspective is elevated, ayaw gid mo kalimutan, once your perspective is elevated, it creates new perception, new understanding. It creates now perception and understanding also creates new experiences in life.
Muna mga igsoon, kung musaka ka, daghan jud kag makita. Kanang gitawag na kong elevated perspective, mag-create na siya, mo resulta na siya bag-ong pagsabot. Ug ang bag-ong pagsabot, mo resulta na siya bag-ong experiences kinabuhi. Mo na miingon ko, perspective creates perception. Perspective creates understanding. Perception and understanding creates new experiences in life. Kung discontento ka sa imo experience ron, kung discontento ka sa imo experience ron, elevate your consciousness by God's grace. Elevate your perspective by God's grace. Eventually, pag ma-elevate ang imong perspective, ang imong state of consciousness, mo produce na siya bag-ong pagsabot, bag-ong perception, bag-ong understanding, o kanang imong bag-ong perception o bag-ong understanding, it will create new experiences in life. Kung saan man mo pag-elevate, lumba ka paubos. Once madungog nimo ang tingog, saka nga ri, gitagaan ka sa Ginoo grasya sa pagpaubos. Nasabtan ko niyo mga igsoon, ang mga taong disiplinado, makapugong sa ilang kaugalingon. Bisag taliwala sa kaisog. Grabe kay nimong pungutana. Pero nakapugong ka sa ilang kaugalingon. Mo na gitawag na ko, pasinsya. Mo na gitawag na ko, pagpaubos. Pwede na yung kamubuto, pero nakapugong ka. Pagpaubos na. Pwede na yung kamubuto, pero nakapasinsya ka. Nga naman, nadungog nimo ang iyang tingog nga nag-ingon sa kangari. Every time God speaks, naapunay grasya nga nakuban ana igsuon nga matuman nimo ug unsay iyang gisulti sa imo. Dili na mahitabo mga igsuon nga suguon ka sa Ginoo niya, di kanya tagaan sa grasya sa pagtuman sa iyang gisugo sa imo. So kung tagaan kanya instruction unsay buhaton, naapunay grasya kahom nga naguban ana sa pagbuhat nimo unsay iyang ipabuhat sa imo. Sabtan mo minsan mo ison? Kama fire. Sakata para unsa man para makakuha tag tubag sa atong mga pangutana. At the same time, sakata unsa man. Sakata para unsa man para makita na to ang mga butang iyang ipakita sa to. Manindog ta alas pagtapos. Father God, salamat kayo sa imong grace and favor ngayon gipaabot sa amuha ni kabuntagon. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong kaayo. Salamat amahan nga padayon kang nag-istorya ka na mo, Father God, padayon kang nag-reveal sa imong kaugalingon sa mga tagsa-tagsa. And I bless all my brothers and sisters this morning, Father. I continue to lift them up into your throne. And Father, it is my prayer that you will continue to speak to us, expand the truth deep within by unveiling, Father God, the hidden mysteries of your word. And thank you also, Father, for teaching and showing us your ways. Father, we give you all glory, praises, and honor. In your name, amen. Ko sa tabaran sa announcement. Katong mga bata na sponsor children, ang ginasig nga himuan na inyo ang mga Easter card, yung kinahanglan na lang to i-submit ang Easter card